Pangunahan mo na yung evacuation ng mga OFW yung DDS. Padala ka na ng eroplano kasi sabi mo napakadali lang. Ikaw mismo ang magpiloto. O, di ba? Tingnan natin kung makalapag doon sa ang dali daw. Ang dali-dali lang daw mga kababayan. Masyadong assuming. Pero anyway, sabi nga natin mga kababayan, mas maganda na sige lang ang daldal ni Sara Duterte kasi lalo nating nakikilala kung gaano kadelikado kung iboboto si Sara sa pagkapangulo. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. May bago na naman na mensahe si Sara Duterte. Ano anya Mr. Maravillas? Yung sa Women's Month celebration, siyempre, wala nang pinapalampas mga kababayan si Sarang okasyon para makapangampanya. Pagkakataon daw ito para sa mga kababayan na mamuno. Opportunity para sa pamumuno. Malinaw na ang pinupush niya mga kababayan yung kanyang ambisyon na mamuno sa ating bansa. Pangunahan mo na yung evacuation ng mga OFW yung DDS. Padala ka na ng eroplano kasi sabi mo napakadali lang. Ikaw mismo ang magpiloto. O, di ba? Tingnan natin kung makalapag doon sa ang dali-dali lang daw mga kababayan. Masyadong assuming. Pero anyway, sabi nga natin mga kababayan, mas maganda na sige lang ang daldal ni Sara Duterte kasi lalo nating nakikilala kung gaano kadelikado kung iboboto si Sara sa pagkapangulo. Di ba po mga kababayan? Walang common sense. Iparinig ko sa inyo yung kanyang bagong mensahe. Scripted siyempre. May gumawa ng kanyang speech para basahin niya. O para ito sa Women's Month daw. Ito yung kanyang mensahe po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw mayo adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. I stand in solidarity with every Filipino woman this National Women's Month. Nitong nakaraang taon, muli nating napatunayan ang lalim ng ating lakas. Women do not just survive crisis. We rebuild lives and communities. Tayo ang matatag na sandigan ng ating bansa. Mula sa mga inang pinagkakasya ang bawat piso, sa mga magsasakang bumabangon matapos ang baha, hanggang sa mga kababaihan nating nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. But it is time to move beyond just praising our resilience. Panahon na upang maglatag tayo ng mga sistemang tunay na susuporta sa ating lakas. We need real protection for the informal sector, climate resilient support for our farmers, and genuine access to financing for women entrepreneurs. Ang pagsuporta sa kababaihan ay hindi lamang pagpapakita ng kabutihang loob. It is a strategy for inclusive growth. Magkaisa tayong itaguyod ang isang bukas kung saan ang bawat Pilipina ay may dangal na mamuno at ang ating mga Bawat anak Pilipina na babae daw may ay dangal na nagmamana ng mamuno. mga oportunidad, hindi lamang mga tungkulin. Sa pagbibigay lakas sa bawat Pilipina, tayo ay direktang namumuhunan sa kinabukasan ng ating bansa. Mabuhay ang kababaihang Pilipino. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. O, di ba? May nagamit na naman siyang okasyon para makapangampanya.
i-post yung kanyang agenda na makapamuno. But anyway, ang latest ngayon mga kababayan sa ating mga OFWs, may additional po na 37 OFWs expected to arrive in the Philippines this Sunday. Yan o. Sabi dito, 7 flight from Dubai carrying 37 OFWs expected to arrive in the Philippines this Sunday. So, tuloy-tuloy ang repatriation, mga kababayan, ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga OFWs na gusto pong umuwi. Pero marami ding OFWs po ang pinili nilang mag-stay po doon sa mga host country nila, mga kababayan. Pero yung mga gustong umuwi, kailangan na mag-coordinate lang sila sa kanilang mga embassy sa ating Philippine Embassy sa mga host countries, mga kababayan, para matulungan sila na makabalik dito. At sagot ng ating gobyerno ang gastos nila, mga kababayan. So sabi dito sa balita, update, report from ABS-CBN, more OFWs expected home as Philippine ramps up Middle East repatriation. A 7th flight from Dubai carrying 37 overseas Filipino workers is expected to arrive in the Philippines mamayang gabi. According to the Department of Migrant Workers, na si Secretary Hans Leo Kakdak sa interview, mga kababayan, ng ABS-CBN. Kakdak said the flight funded by the DMW, Department of Migrant Workers, sagot po nila, and the Overseas Workers Welfare Administration is part of the government's ongoing repatriation efforts amid tensions in the Middle East. Yung mga pinagsasabi ni Sara na ang dali lang, mga kababayan, ginagawa na po, basta't available yung flights at walang peligro, then may mga nauna na yung sinabi natin. 299 yung nauna, then sinundan the other day 88, and this time another 37 OFWs, mga kababayan, yung darating. So hindi totoo na pinapabayaan po ng ating gobyerno ang ating mga OFWs. Ready po ang ating national government sa pagtulong sa ating mga OFWs na gustong bumalik dito. So far, sabi dito, 6 Emirates flights have already brought home about 309 OFWs and 11 dependents, making up for previously canceled trips beginning February 28. So the government is currently prioritizing repatriation from the United Arab Emirates while preparing land border evacuation routes for Filipinos mula sa Israel, Bahrain, Kuwait, in Qatar due to airspace restriction in some areas. So yung may mga restrictions po sa paglipad ng eroplano by land po, pero siyempre dapat may clearance mula sa host government para hindi po madisgrasya yung ating mga OFWs. Ganon. Importante yung safety, mga kababayan. Hindi yung basta magpapalipad ka ng eroplano tulad ng sinasabi niya. Ang dali-dalian niya. Nung COVID niya, ganon ginawa namin. Manila to Davao lang yun. COVID yun. Walang gira. Nagmamagaling, mga kababayan, si Sara. Tapos kahapon nananawagan si Sara Duterte para sa creation, sabi dito, VP Sara calls for creation of committee to monitor prices of basic goods. Yan. Sabi dito na nag-react, hindi kasi nagtatrabaho kaya hindi niya alam na may DTI na, Department of Trade and Industry, na nagmo-monitor. Matagal na yan. That's, parte ng mandato ng DTI. Ever since mandato yan ng DTI, may existing na po tayong Price Monitoring Council. Hindi na kailangan ng mag-create pa tulad ng sinasabi ni Sara
ng isang committee. May Price Monitoring Council ever since. Maliit pa ako, bata pa ako. Diba, mga kababayan? Sa presyo naman ng petrolyo, may Department of Energy. Sa mga agricultural products, nandyan yung Department of Agriculture. Dati na nilang trabaho yan. May update nga sila every morning. Di ba? May, nung nasa mainstream pa ako, mga kababayan, laging may binibigay sa amin na mga update ng presyo ng mga agricultural products. Yung presyo ng mga bilihin sa market, mga suggested retail price, laging nagpapadala po yung Department of Agriculture. Hindi siguro alam ni Sarah. Ayan kasi, mga kababayan, busy sa paglalakwatsa, kaya hindi na siya updated ng mga kaganapan. Puro lang kasi nasa ulo, paninira sa ating Pangulo at kay Martin. Sabi ni Win Trinidad, tubol ang laman ng utak, bobo, tanga pa. Yung mga reaction sa mga pinagtatawanan si Sarah. Sabi ni Ray Bimboy Ulano, we already have DTI for that. So palpal sa ating mga netizens. Sabi ni Cecil Bizelda, grabe, ilang gabi kaya niya yan pinag-iisipan. Sabi ni Ramil Presa, better stick to the script, Madam BP. Malayo pa ang 2028. Bawat araw may magising na DDS. May followers pa ba kayo ng 2028? Magigising na sa kapalpakan ng kanyang mga pinagsasabi. Baka maubos yung mga supporters niya, mga kababayan. Magsipag baliktara na. Sabi ni Christine Garin, krong-krong in broad daylight. Sabi ni Mariam Arellano, hangin ang laman ng ulo. Sabi ni Rinan Tiniper, krong-krong ba naman only in the Philippines. Sabay post ng nakatagilid yun. Sabi ni Jimmy Hernandez, late mag-isip. Sabi ni Renato de la Rosa, piatos lang. Sabi ni Malo Pan, wanted advisors for BP Sara. Sabi ni Hector Isguera, oo nga, wala na ba talagang ibang maalam na advisor si BP Sara dyan? Bakit tinayaan nyo lang siyang mapaya sa madla? Sabi ni reflection, meditation, contemplation, back to kinder sana. Sabi ni Tetsi Cruz, one of a kind BP na walang alam. Sabi ni Aliwen, nagpapatawa ka ba? Sabi ni Redilyn Santos, yung spokesperson niya, si Ros Castelo, dating DTI Yusik yun. Diyos mio, hindi niya alam. Sabi ni Midar Aison, Madam Dostay, no need to create a committee na sinasabi mo, may DTI tayo. Sabi ni Edmond Dicano, matalino naman yata, kaso late na nung umpisa pa sana, nilabas ang talino niya. Sana kahit paano umunlad ang ating bansa. Sabi ni Cruz Amy Timoteo, ay nako, tatakbo daw Pangulo. Wala namang alam. Walang kumomporme sa kanya. Sabi ni Bong Huenda Francisco, Bopol. Bopol kasi. Sabi ni Julieta Valiente, pabida. Sabi ni Lenore Alet, Oira Tisoped, gumala ka na lang at tumanggap ng sweldo na walang ginagawa. Sabi ni Daniel Loteiro, 1 month late.
sabi ni Oki Rodel, para lang may masabi siya at para ang tingin ng tao sa kanya ay concerned. Ngayon pa talaga sana, noon pa ginawa ang malasakit style. Sabi ni Rostom Chavez, wow, may ganon. Sabi ni Batusay Gors Himura, hindi rin kasi nagtrabaho ang DTI kasi kaya nasabi niya, yan, nagtaasan ng mga presyo ng gasoline at iba, wala namang ginawa ang DTI. Ang sabi po ni Sara, mag-create ng committee. Hindi man kailangan mag-create kasi may dati ng Price Monitoring Council. Yan ang punto. At saka, unang-una, nag-announce na yung ating Pangulong Bongbong Marcos, nag-warning na nga, nanawagan na siya sa mga negosyante na huwag magsamantala. Gusto lang kasi makipag-compete sa ating Pangulong Bongbong. Ito rin yung sabi ng ating Pangulo. Mga kababayan, ang Pilipinas at ang buong mundo ay kasalukuyang nakakaranas ng epekto ng giyera sa gitnang silangan. Kapag may kaguluhan sa rehiyong iyon, gumagalaw ang presyo ng langis, gumagalaw ang presyo ng kuryente, gumagalaw ang presyo ng lahat ng bilihin. Dahil sa kaguluhang ito, naapektuhan ang pagdaan ng mga barkong nagdadala ng langis sa Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang daanan ng langis sa buong mundo. Kapag nagkaroon ng problema sa daanang ito, naapektuhan ang supply ng langis at tumataas ang presyo nito sa buong mundo, hindi lamang dito sa Pilipinas. Sa susunod na linggo, inaasahan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Tinatayang tataas ang presyo ng gasolina Gustong ng i-compete yung ating 7.48 pesos kada litro, diesel ng 17.28 pesos at kerosene ng 32-35 na piso. Malinaw sa atin ang tanong ng maraming Pilipino ngayon, ano ang gagawin ng pamahalaan? Naghahanda na po tayo. Una, Naghahanda na tayo. nakikipag-ugnayan na tayo sa Kongreso upang mapagkalooban ang Pangulo ng pansamantalang kapangyarihan upang bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo kung papalo ito sa $80 kada barrel. Ikalawa, kinakausap na natin ang Kongreso upang amyendahan ang Biofuels Act of 2006 upang magamit natin ang mas murang bioethanol para sa pagbababa ng presyo ng gasolina. Ikatlo, ilalabas natin sa lalong madaling panahon ang fuel subsidy at cash transfer para sa mga apektadong sektor. Makikipagtulungan ang mga May mga ahensya actions na ng ginawa pamahalaan ng ating at ang mga Pangulo. lokal na pamahalaan upang matiyak na makarating agad ang tulong sa mga nangangailangan. Kasabay nito, patuloy na minomonitor ng pamahalaan ang presyo ng mga bilihin sa mga pamilihan Diba? upang matiyak na walang mananamantala sa sitwasyon na ito. Nakikiusap ako sa ating mga negosyante, mga trader, huwag ninyo sanang samantalahan ang sitwasyong ito. Pinapaalala ko sa lahat na ang hoarding at ang profiteering ay labag sa batas. Para naman sa bahagi ng pamahalaan, simula sa Lunes, ika-9 ng Marso, pansamantala nating ipapatupad ang 4-day work week sa ilang tanggapan ng ehekutibo. Hindi kabilang dito ang mga nagbibigay ng emergency o pangunahing serbisyo gaya ng mga pulis, bumbero at mga tanggapan na nagbibigay ng frontline services sa publiko. Bukod pa rito, inaatasan ko ang lahat ng ahensya ng ating pamahalaan na magtipid at magbawas ng 10 hanggang 20% sa konsumo ng kuryente at gastos sa petrolyo. Pansamantala rin, ipinagbabawal ang mga biyahe at aktibidad ng pamahalaan na hindi naman kinakailangan gaya ng mga study tour, team building activities o mga meeting na maaari namang gawing online. Para naman po sa ating mga kababayan na kasalukuyang nasa mga bansa sa gitnang silangan, ang DFA, DMW at OWA ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa inyo Kompleto upang po. mag-monitor sa inyong mga kalagayan. Nasimulan na po ang paglikas ng mga Pilipino na nais magpa-repatriate. At sa oras Diba? ligtas na ang pagbiyahe, ay likas na natin lahat. Mga kababayan, hindi natin alam kung kailan matatapos ang kaguluhan sa gitnang silangan. Biktima tayo ng isang giyera na hindi natin pinili o ninanais. Hindi natin kontrolado ang digmaan, pero kontrolado natin kung paano natin poprotektahan ang Pilipino. Hindi ito ang pinakamalalang pagtaas ng presyo ng langis
na naranasan ng ating bansa. Marami na tayong napagdaanan ng pagsubok. At sa bawat pagkakataon, dahil sa ating pagkakaisa, pananampalataya sa Diyos at malasakit sa isa't isa, nalampasan naman natin ang mga ito. Naniniwala ako na malalampasan din natin ang pagsubok na ito. Maraming salamat sa inyong pakikiisa at sa inyong pagtutulong. Malinaw po, di ba? Ngayon, yung ating Pangulo lumarga pa New York. Sabi dito, aircraft, sabi ng Palasyo Malacanang, aircraft carrying Marcos Jr. for his working visit to New York City departed the Philippines Sunday morning. So kanina umalis na po para sa working visit doon sa sa Amerika yung ating Pangulo. Sa United Nations po, itatry ng ating Pangulo na ma-negotiate po ang ating permanent membership sa UN Security Council, na napaka-importante po. Hindi tulad ng sabi niya, ano nang gagawin niya doon? Anong pakinabang natin? Sabi ni Marcoleta. Hindi alam ni Marcoleta ang pakinabang. So sabi dito po, Marcos is scheduled to address a special session of the United Nations General Assembly and meet with Antonio Gutierrez, Secretary General of the UN, next week to discuss the situation in the Middle East. Ganon. Ngayon, mga kababayan, mabuti pa si Senate President Tito Sen, may magandang panukala. Yan po. Sabi dito sa balita, Tito Soto balak magpatayo ng mga impaka ng langis sa buong bansa. Hanggang ganito yung mga bright ideas. Minungkahi ni Senate President Tito Soto ang pagtatatag ng National Petroleum Reserve upang matiyak ang sapat na supply ng langis. O di ba? Ng bansa sa harap ng tumitinding tensyon sa Middle East na maaring magdulot ng pagtaas ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Ganito ang mga bright. Di ba? Sa ilalim ng Senate Bill number 1934 o Philippine Strategic Petroleum Reserve Act, inaatasan ng pamahalaan na magtatag ng mga pasilidad na pag-iimbaka ng langis sa iba't ibang rehiyon ng bansa sa pangangasiwa ng Department of Energy. Layunin ng panukala na magkaroon ang bansa ng sapat na reserbang krudo at iba pang produktong petrolyo na katumbas ng hindi bababa sa 90 days ng karaniwang konsumo upang magsilbing buffer stock sakaling magkaroon ng aberya sa supply ng inaangkat na langis at upang mapigilan ang biglaang pagtaas ng presyo nito. O di ba? Buti pa si Tito Sen, mga kababayan, bright ang kanyang proposal. Ito yung dapat na vice presidente. May laman ng utak kahit hindi abogado, pero bright. Si Sara talaga, pang-kwan lang, presidente ng purok. Grabe naman na niya, Mr. Maravillas. Yung mga project niya, yung pamumulot ng basura sa resort, tree planting. Di ba bang yan? Pang purok president lang yan, pang barangay. Ang ganyang mga project. Ay, nako. Anyway, yun man lang po mga kababayan yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.